Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Lana A. Samson, ang magtatalakay sa Barangay Hagimitan. Handa na ba kayong makinig? Dahil handa na, ating sisimulan ang talakayan. Ang Hagimitan ay isang matandang rancherya, isang kalat-kalat na kumpul ng mga bahay na pagmamay-ari ng mga paganong manubo at matatagpuan sa kahabaan ng pampang ng ilog. So ang Hagimitan ay inilarawan bilang isang matandang rancherya na tumutukoy sa isang maliit at kalat-kalat na pamayanan. Ang mga nakatira rito ay ang mga katutubong manubo na naninirahan sa tabi ng pampang ng ilog. Ipinakita dito na bago pa man ang kolonisasyon, mayroon ng maayos na paninirahan ang mga katutubo sa lugar. Next is Father Martin Luengo. Siya ang unang bumisita rito noong 1871. Bahagi ito ng orihinal na Fort Jativa kung saan itinayo ang isang kutang Espanyol, Spanish citadel. Ang tanggulang ito ay nagsisilbing sentro ng pamahalaang sibil. So si Father Martin Luengo ay isang Jesuita misyonaryo na ikinilala unang bumisita sa lugar noong 1871. Ang kanyang pagdating ay isang hudyat ng pagsisimula ng impluwensyang Espanyol at Kristyanismo sa komunidad ng manubo sa lugar. Ang Fort Jativa at ang Kutang Espanyol, ang Hagimitan ay naging bahagi ng Fort Jativa. Nagtayo rin ng isang kuta o citadel, tanggulang militar ang mga Espanyol. Ang kuta ay nagsilbi sa dalawang layunin. Una is proteksyon bilang isang depensa o tanggulan laban sa mga banta. Pangalawa, pamamahala. Nagsisilbi itong sentro ng pamahalaang sibil kung saan pinamamahalaan ang usaping pampubliko at administratibo ng kolonya sa rehiyong iyon. Next is Father Saturnino C. Orius. Isang dekada ang lumipas, binisita ni Father Orius ang beautiful plain on the Guinabatan River na pinangalanan niyang Jativa bilang pag-alala sa kanyang sariling bayan sa Valencia, Spain. Sa pagkalipas ng 10 taon, isang dekada mula sa unang pagbisita ni Father Luengo, binisita naman ni Father Orius ang isang magandang kapatagan sa tabi ng ilog ng Guinabatan. Dahil sa ganda nito, pinangalanan niya itong Jativa bilang pag-alala sa kanyang bayang isinilangan sa Valencia, Spain. Next is ang Jativa, bagamat isa lamang redaksyon, ay mayamang kasaysayan ng tunggalian, pagsalakay, pag-aalsa at maging pagpaslang. Karamihan ay sa pagitan ng mga mandaya at mga manubo. Ang Jativa ay itinuring ng isang redaksyon. Sa kasaysayan ng Pilipinas, ang redaksyon ay ang sistema ng mga Kastila kung saan pinagsama-sama ang mga katutubo sa isang sentralisadong pamayanan o pueblo upang mas madali siyang maturuan ng Kristyanismo at mapasailalim sa gobyerno. Kasaysayan ng tunggalian at karanasan, bagamat isang payak na pamayanan ang Jativa ay naging saksi sa madugong kasaysayan. Madalas, ang labanan at pagsugod sa lugar, pag-aalsa at pagpaslang, may mga kaganapan ng pagre-rebelde at patayan. Karamihan sa mga kaguluhan ito ay nangangarap sa pagitan ng mga pangkat ng mandaya at manubo. Ipinakita dito na ang lugar ay isang partner o hangganan kung saan may matinding tensyon sa pagitan ng iba't ibang grupo ng katutubo at ng mga mananakop. Next is bago ang mga pag-aalsang nagpahirap sa maraming reduksyon sa misyong Jesuita, ang Jativa noong 1884 ay isang maunlad na pamamayanan ng 166 na pamilya na may 843 katao, ngunit ang census na ginawa makalipas ang 6 na taon ay nagpakita na ang bilang ng mga naninirahan ay bumaba sa 399, mas mababa sa kalahati ng bilang noong 1884. Noong September 1892,
si Father Ramon Ricart bilang tugon sa kagyat na sitwasyon na namamayani noon ay kinuha ang pamamahala sa baryo ng Jatiba at inihanda ito bilang magiging kabisara ng itaas na ang Agusan. Sa loob ng 3 buwan mula Hulyo, Agosto at Setyembre, binisita niya ang lahat ng nayon ng mga misyon sa Beruela, Agusan del Sur at Jatiba. So noong 1884, maunlad ang Jatiba na may 844 katao. Ngunit nang makalipas ang 6 na taon, bumaba ito sa 399. Higit sa kalahati ang nawala. Dahil sa pag-aalsa at kaguluhan, naghirap sa mga misyong Jesuita. Noong 1892, kinuha ni Father Ricart ang pamamahala upang tugunan ang krisis. Inihanda niya ang Jatiba upang maging kabisera ng itaas na ang Agusan, Upper Agusan. Sa loob ng 3 buwan, naging masusi ang kanyang pag-iikot sa mga nayon sa Beruela, Agusan del Sur at Jatiba upang ayusin ang sitwasyon sa lugar. Next is Family of Alas Lumbayan. Sila ay isang dating bagani at ng kanyang mga kamag-anak. Ang bagong pamayanang ito ay naging sentro ng original na settlement hanggang sa ito ay naging isang ganap na barangay matapos ibigay ng bayan ng Compostela ang katayuan bilang isang barangay kasama ang San Roque, Totoy at Basian bilang mga sityo nito. So, si Alas Lumbayan ay isang dating bagani, isang tradisyonal na mandirigma at leader ng mga katutubo. Ang kanilang pamilya at ang mga kamag-anak ang bumuo sa pundasyon ng isang bagong pamayanan. Sentro ng settlement ang kanilang titirhan, ang naging sentro ng original na settlement o paninirahan sa lugar na iyon. Sa kalaunan, ang pamayanang ito ay opisyal na kinilala bilang isang ganap na barangay sa ilalim ng bayan ng Compostela. Bilang isang barangay, naging bahagi o sityo nito ang mga lugar sa San Roque, Totoy at Basian. Ngayon ay malalaman natin kung sino ang mga opisyal ng barangay sa Hagimitan noong 2018 up to present. Noong 1973, si Domingo Lubanan Sr., Tenente del Barrio. Si Jose Hulazo noong 1873 to 1974, siya ay isang barangay captain. Si Domingo Reganet Sr. noong 1983 to 1990, isa namang barangay captain. Si Anicito C. Tapik Sr., siya naman noong 1990 to 1994, isa naman siyang punong barangay. Si Vivencio E. Lubanan noong 1994 to 2010, isa namang punong barangay. Si Raul B. Basanes noong 1994 to 2010 ay isa ding punong barangay. Si Zaldi B. Herida noong 2010 to 2014, isa naman siyang punong barangay. Si Marlon S. Tarayo noong 2014, isa ding punong barangay. Next is Agustin Sur. Sa paglago ng bagong komunidad ay partikular na nakilala bilang pinuno ng pamayanan. Ipinagaloob niya ang unang lote para sa paaralan na sa huli ay nagdala sa hagimitan sa formal na edukasyon. Ang gawain ito ay nagsuporta ay tinularan ng pamahalaan sa pamamagitan ng pagbigay ng gusali ng paaralan mula sa Presidential Assistance for Community Development o PECD. So bilang pinuno ng pamayanan, ipinagaloob ni Agustin ang unang lote na pagtatayuan ng paaralan. Ito ay naging susi upang magkaroon ng formal na edukasyon sa hagimitan. Dahil sa kanyang inisyatiba, tumugon ang pamahalaan sa pamamagitan ng pagtayo ng gusali sa paaralan sa ilalim ng Program Presidential Assistance
for Community Development o PECD. May naintindihan ba kayong mga bata? At dahil meron, ating ipagpapatuloy ang talakayan. Domingo Raganet, siya ang itinaga bilang unang teacher in charge ng bagong institusyong pampagkatuto, ngunit ang kanyang kapalit na si Jesosa Patrica ang nakakuha ng pagkilala sa pagpatuloy ng pagpapatayo ng unang konkretong multipurpose hall ng paaralan. Naging instrumento rin siya sa pagkaroon ng barrio hall at ng unang bomba ng tubig. Ang unang full-time na guro sa lugar ay si Estrada Carreño. So si Domingo Raganet, siya ang kinilala bilang kauna-unahang teacher in charge ng bagong tatag ng institusyong pampagkatuto o paaralan sa lugar. Si Jesosa Patrica bilang kapalit ni Raganet, siya ang nakakuha ng pagkakilala sa pagpapatuloy ng mga proyekto sa ilalim ng kanyang pamumuno na ipatayo ang unang konkretong multipurpose hall ng paaralan. Naging instrumento rin siya sa pagtatayo ng barangay hall at pagkakaroon ng unang bumbas ng tubig sa komunidad. Si Estrada Carreño, siya naman ang itinalaga bilang kauna-unahang full-time na guro sa Hagimitan. At yun lamang po. Maraming salamat.